Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Kung nagustuhan po ang ating video, subscribe po at salamat. Ang video po na to ay paraan kung paano i-reset ang inyong router na PLDT fiber. Bakit po ba kailangan natin i-reset ang ating router na PLDT fiber? Pag gusto po natin magpalit ng Wi-Fi password o ating Wi-Fi at di na po natin alam ang username at login password sa portal ng PLDT na 192.168.1.1. So, ganito po yan para maintindihan po natin. Bukas po tayo ng Google Chrome. At ang portal po ng PLDT fiber ay 192, tatype nyo lang po yan, 192.168.1.1. So, yan po. Pag tinype nyo po yan sa Google, press po yung enter. So, yan po. Pag pinress nyo po yung enter. Pwede rin po yan sa Internet Explorer. So, kung hindi po lumitaw yan, pwede nyo rin pong i-type yan sa Internet Explorer. So, yan po. So, tatype po dyan. So, kung mapapansin nyo po, ay hindi po siya lumitaw dito. So, yan po. Meron din pong time na hindi po siya lilitaw dito sa Google Chrome. So, ang gagawin nyo po nun ay mag-download lang po kayo ng ibang browser. Yung Opera po na browser, sigurado po doon na bubukas siya. Kung hindi po siya bumukas dito. So, ayan po. So, dito po ay gaya po nung nasabi natin kanina na hindi po natin alam ang username at login password. So, ang mostly pong ginagamit nila dito ay admin at dito po ay pag bagong lagay po yan at hindi pa po kayo nagpalit ng password ay admin po yung username at password po ay 1234. So, ayan po. So, tatype po natin yung 1234 dito sa password. Subukan po natin. Ayan. Kung mapapansin po natin, password error po. Ayan. Username or password error. So, ibig sabihin po na hindi po tayo makapag-login. So, kung hindi po natin alam yan, ito po yung paraan natin para makapagpalit po tayo ng Wi-Fi password. So, ito po. Sa unang paraan po natin, ay lapitan nyo lang po ang inyong router at hanapin po ang maliit na butas. So, maliit na butas po yan at may nakasulat na reset. So, maliit na butas po at may nakasulat na reset. Gamit ang inyong karayom o needle, tusukin lang po ang nasa loob niyan at mararamdaman nyo na pumindot siya. So, sa loob po ng butas na yun, may button po doon. Mararamdaman nyo po yan pag pinindot nyo po yan na parang may napindot kayo na lumubog. So, yan po. At huwag nyo pong agad bibitawan hanggat di po namamatay ang mga ilaw. So, ito po yung video natin dyan. So, yan po yung ating router. So, may hawak po tayong karayom dyan. At kung mapapansin nyo po na luma pa po yung router dyan at nakaiga po siya. So, paiga po siya. Ayan po yung butas na sinasabi ko na maliit na butas. So, depende po sa inyong router. Yung bago po ngayon ay nakatayo na po yung router. So, ayan po. May butas po at may nakasulat na reset. So, ayan po. Gamit po yung karayom. Pipindutin nyo po yan at mararamdaman nyo na merong pumindot na lumubog po siya at napindot nyo siya. Mararamdaman nyo po yan at huwag nyo pong agad bibitawan hanggat hindi po namamatay ang mga ilaw na yan. So, ayan po yung mga ilaw niya.
So, hintayin nyo lang po mamatayan at ibig sabihin na na-reset nyo po siya. So, meron pong time na kahit ilang beses nyo na pong pinindot yan ay hindi po siya effective. Pero, meron din pong time na effective po siya. So, madalang lang po yung hindi po siya effective. So, ayan po. Pag successful po yung pagkaka-reset ng inyong router, ay babalik po yan sa default setting ng router. Ibig sabihin po ng default setting ng router ay magagamit nyo na po ang admin. So, magagamit nyo na po itong admin. Admin po yun dito, hindi po nagbabago yan. So, admin po dyan. At 1, 2, 3, 4. So, pag in-input nyo po yung 1, 2, 3, 4 at pinindot nyo po yung login at nakapasok kayo, ibig sabihin po nun ay successful po ang inyong pagre-reset. So, yun po yung unang paraan ng ating pagre-reset po ng ating router. So, jump na po tayo dun sa pangalawang paraan. So, dun pala sa unang paraan ay pakita na rin po natin yung isa pa nating router na para maipakita lang po natin yung itsura po ng router na ayan po yung mga bagong router po. Kung mapapansin nyo po dyan, ayan po yung bagong router. Mga bago pong router ngayon yan. At ayan po yung reset niya na nasa likod at naka-side. So, naka-side po siya. So, ayan po yung router sa likod. Ayan pong router na yan ay nakatayo. So, nakatayo po yan. Ayan po. Ayan po yung pinaka-reset niya na nakatago siya. So, pindutin nyo lang po yan at marireset ang inyong PLDT router. At babalik po dun sa admin at 1, 2, 3, 4. Ayan po. Kung mapapansin nyo na pinipindot po natin dyan. At sigurado naman po na epektibo po yan at babalik po dun sa admin at 1, 2, 3, 4. Ang paglalagin dito po sa ating 192.168.1.1. So, ayan po. So, ayan po yung itsura ng bagong router at nakatayo na siya. So, plan po niyan ay 1699. So, jump na po tayo dun sa pangalawa. So, balik na po tayo. Dito na po tayo sa pangalawang paraan. Meron pong time na ayaw niya talagang ma-reset. So, hirap po tayong mag-reset. So, ilang beses na po natin reset yung ating router at di pa rin po tayo makapasok. Kung 10 beses na nating tinusok po yung reset button pero ayaw pa rin po niyang ma-reset. So, ibig sabihin, di po natin magamit itong admin at 1, 2, 3, 4 na password. So, yun po. Ito na po yung pangalawang paraan natin. So dito po sa portal, same procedure po. Tatype nyo lang po yung 192.168.1.1. So, sa ilalim po ng video na to, ilalagay po natin itong yan po yung nakikita nyo po na yan, username, password. Yan, yung sinasabi po nilang super admin. So, yan po. Sa ilalim po ng video na to, makikita nyo yung description na yan at i-copy nyo na lang po yan at paste. So, yan po. So, ako po, i-copy na lang po natin. So, ito na po, yung super admin. So, yan po. Yan po yung mga username at password. So, depende po sa inyong router. So, susubukan nyo lang po yan. Gagawin nyo lang po ay copy nyo lang po yan. Copy at ipipaste nyo lang po yan dyan. So, yan po. At ganun din po yung sa password. So, kailangan nyo lang pong subukan yan. At makakapasok po kayo. So, gawin po natin para makita po natin ang sinasabi ko po dito sa tutorial na to. Ito po yung ating pangalawang paraan na para mai-reset po natin yung ating router na hirapan na po tayo mag-reset na kahit tinusok na po natin ay ayaw pa rin niya. So, yan po. So, subukan po natin.
So, ito po, kakopy ko po ito. At paste ko po dito sa username. So, paste po natin yan. At ito po yung pinaka-password niya. So, sa ilalim po ng video na to, nakalagay po itong username at password na yan. So, copy nyo lang po yan. At subukan nyo na lang po. So, login po. Pipindutin ko po yung login. So, kung nakita po natin na password error po siya. So, subok po tayo ng iba pa. So, ito po. Copy. Tapos, paste po natin. So, ayan po. Yan, copy po. So, depende po kasi sa inyong router. So, marami pong iba't ibang klaseng router si PLDT. So, paste po natin. So, login. So, ayan po. At mapapansin nyo na ayan, meron pong lumitaw na ayan, lumitaw po siya. At ibig sabihin, nakapasok po tayo. So, ayan po, nakapasok po tayo. Ngayon, pag pinindot po natin itong restore all, pag pinindot nyo po yan, ang mangyayari po nun ay babalik po sa default setting ang ating router configuration. So, yan po, papansin nyo na yan. Yan lang po yung makikita natin ngayon dito sa Super Admin. Dati po ay hindi po siya ganyan. Mga pinapasok po ng mga nag-a-adjust po ng open port. So, yan. Yun po, yan na lang po yung lumilitaw. So, yan po. So, ito na po yung paraan. Pipindutin ko na po. Restore all. Pag pinindot po natin itong restore all ay pansamantala pong mamamatay itong connection natin. So makikita nyo po dyan na ito po sa ilalim sa bandang kanan. May parang TV po na monitor at ipopoint ko po yung aking mouse cursor at makikita nyo na network internet access. So ayan po. At bukas po tayo ng internet para makita lang po natin dito sa tutorial na to. So yan po, mapapansin po natin na meron po tayong signal. So yan po, may signal po tayo. At yun po, pipindutin na po natin ito. So okay ko po yan. So yan po, hintayin lang po natin. Ayan, kung mapapansin po natin na ayan po, makikita nyo po na rebooting. Restore success, system is rebooting, please wait for a moment. Ayan po. And relogin after reboot. So, ayan po yung paraan na kung talagang hindi nyo na po siya ma-reset. Ayan po yung epektibong paraan. So, ayan po yung pangalawang paraan natin. So, hintayin lang po natin at susubukan po nating mag-login. At mapapansin nyo po dito sa bandang ilalim, sa kanan, na nawalan po tayo ng signal. No internet access. So, sandali lang po yan. Gre-reboot lang po siya. Antayin nyo lang po at babalik po yan. So, logout ko na po yan. So, pindot po tayo ulit. So, hintayin lang po natin at babalik po yan. So, ayan na po siya. At pakikita natin na internet access. So, meron na po siyang internet access. So, ngayon po ay subukan po natin ang sinasabi natin kung totoo nga bang babalik siya sa default setting niya na admin at 1234. So, dito po ay admin at dito po ay 1234. So, kinapi ko na lang po yan. At 1234 po yung nilagay ko. Subukan muna po natin kung may internet na po siya. So, yan po, may internet na po siya. At kung mapapansin po natin kanina na
nawalan po siya ng connection kanina. So, nawalan po siya ng connection kanina dito. Ayan po, dito. So, ayan po, may connection na po siya. So, ngayon po, pipindutin ko na po yung ating login. Ayan. So, ayan po. At mapapansin po natin na successful po yung ating pagre-reset ng ating router. So, ayan po yung pangalawang paraan natin. So, dito po ay itatype nyo lang po yung old password, 1234. Basahin lang po dito sa bandang kaliwa. Username, same pa rin po yan, admin. Old password po, ayun po yung 1234. So, nag-input po tayo ng 1234. Tapos, dito po ay input na po natin ang bagong password. So, dito po ay may minimum po siya na 12 character. Ibig sabihin, dapat po ay hindi po kayo bababa ng 12 na salita. So, salita po. So, dito po, lalagay po tayo ng so, yan po yung gagamitin natin na libre Wi-Fi dito. So, yan po, 212. Lagyan na rin natin ng plus. So, yan po. Kung bibilangin po natin yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, yan po, sa kabuuan po ay 16 characters. So, 16 characters po yan. So, kakopy ko po yan at ilalagay natin dito. Yan, 16 characters po yan. Dito po ay ilalagay po tayo ng pangalan ng ating PLDT. PLDT1. Tapos dito po ay PLDT2. So, password po tayo. Same na lang po yung ginamit ko doon sa taas. So, paste ko na lang po yun. So, dito po pala, halimbawa po ay, so minimum po ay 12. So, ayan po, 16 characters po tayo. Halimbawa lang po, kung 16 po yan, babawasan po natin ng 5. So, nagbawas po tayo ng 5. So, ito lang po yung i-input natin. Makita lang po natin dito sa tutorial kung anong mangyayari. So, ayan po. Apply po natin. Ayan. Ayan po yung sasabihin niya. Please don't spaces in word password. So, ayan. Libre Wi-Fi. So, may space nga po pala. So, ayan po. Ulit po natin. Copy. So, paste po natin. So, wala na po siyang space. Apply po natin. So, ayan po. Password po is illegal. So, bakit po nagkaganon? Kung password is illegal ay ibig sabihin po ay kulang po tayo sa bilang. Hindi po natin na-meet yung 12 character. So, bibilangin po natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 lang po tayo. Kung ilalagay po natin yung T, so, copy po natin ulit. So, dito po, na-meet po natin yung requirements na 12 characters. So, apply po natin. Ayan po. So, may space na naman. So, balik lang po tayo dito. Kamali po yung pagkakakopy ko. So, copy. So, paste po natin. So, ayan po. Apply. So, ayan po yung lilitaw. Pag sakto naman po yung ating character, 12 character. Pero, kulang po yung combination niya. So, dito po ay 4 na combination po yung kailangan. Dapat meron pong number. Kahit isang number lang. Small letters. Isa o dalawa o ilan po. Capital letter. Isa o dalawa rin po. Pwede. O higit pa po, at ito pong sign na to. Dapat meron pong isa o dalawa niyan. So, dapat makompleto nyo po yung 4 na combination. May number, may small letters, capital letters, at sign. So, dapat po kompleto yan. So, balik po tayo. 1, 2, 3, 4, admin, at ikakopy ko na lang po itong password natin. 16 characters po siya. So, ayan po. Copy.
So, paste po natin. So, ganoon na rin po dito sa password dito sa ating Wi-Fi. So, parehas lang po yung ginawa natin. So, na-meet po natin yung requirements na 12 characters. So, hindi po tayo sumobra ng 64 characters dito sa ating Wi-Fi password. At dito rin po na hindi tayo sumobra ng 32 characters dito sa new password natin pag maglalagin po tayo ulit sa ating portal. So, yan po, 4 types of character na kumpleto natin. Capital, isang capital, at mga small letters. At ito po may number tayo na 2 at meron tayong plus sign. So, kumpleto po yung ating combination ng 4 na characters. So, apply po natin. So, dito po pala, lagay tayo ng Wi-Fi name. So, yan po yung, kung search po tayo, yan po yung dito. Pwede rin po kayo maglagay ng globe dyan kung gusto nyo po ng globe. Pwede rin pong 1 lang. So, apply ko na po. So, yan po, kung makikita natin dito na access successful po siya. So, back na po tayo. So, gamit po yung ating bagong password. So, yan po yung ginamit kong bagong password. Copy. So, dito po, admin. So, ngayon, dahil may bago na po tayong password, hindi na po siya 1234. So, ito na po yung ginamit ko na bagong password pag maglalagin po tayo doon sa portal. So, dapat po, tandaan nyo po yung ilalagay yung bagong password. So, login po. Yan. At makikita nyo po na nakapasok po tayo ng successful. So, dito po sa network. So, yan po. Click nyo lang po yung network. Dito, advanced. At ano po yung ating Wi-Fi name, PLDT1 o SSID name. Mag-search po kayo sa cellphone. Ayan po yung nilitaw na Wi-Fi na available, PLDT1. At ito pong box na to, hidden. Pag chinek nyo po yan ay search po kayo ng Wi-Fi ay hindi po mag-a-appear ang inyong Wi-Fi sa inyong cellphone. So, naka-hide po siya nun. Pag chinek nyo naman po ito, madi-disable po yung inyong Wi-Fi signal. So, dapat po dito po yan. Kung hide ay pwede nyo pong ilagay yan para hindi po makita ng ibang tao ang inyong Wi-Fi connection. So, yan po. At ito po yung inyong password pag magko-connect po kayo sa inyong Wi-Fi. So, yan po yung ginawa natin na password. So, dito po, meron pa pong isa dyan. So, dito po sa basic, pakita lang po natin makikita nyo. So, ayan. Ayan po yung ina-adjust natin dito. So, pag nagpalit po kayo ng password, then lang po, papalitan nyo po yan kung anong gusto nyo pong ilagay. At hit nyo lang po yung apply. So, ayan pa po, WPS. So, wala po dyan. 5G. So, ayan po yung 5G. So, dito lang po yung 5G Advance. So, kung may Apple tablet po kayo, o Apple gadget, so, ayan po yung Wi-Fi connection nyo. Dito po kayo magko-connect. Pero kung wala po kayong mga Apple na gadget, so disable na lang po yan, pwede po yan. At apply. So, i-click nyo na lang po yung apply. Para hindi na po makadagdag sa connection nyo po, yung mga nagko-connect. So, ayan po, naka-disable po siya. So, 2 lang po yung i-adjust nyo yan at eto. So, ayan po. So, ayan po. Punta na po tayo dun sa pangatlo. So, pangatlo na po tayo. So, dito po sa pangatlong paraan ay kung talagang hirap po kayong magpalit ng Wi-Fi password, ginawa nyo na po yung naunang 2 paraan. So, ginawa nyo na po itong 2 na to. At wala pong nangyari. So, ito na po yung pinaka-last option nyo. So, tatawag lang po kayo sa 171. Hotline po yan ng PLDT. Kung sakali mo po nawalan po kayo ng signal o nasira po yung inyong Wi-Fi, so tawag po kayo dyan, 171. Pwede pong gamitin ang inyong cellphone bilang pantawag sa 171. Dahil lang po ang 171, dapat po may load po kayo. O gamit po ang smart na cellphone nyo. Yan. Sabihin lang po na patulong kayo na magpapalit ng password kasi marami na pong nakikiconnect sa inyo at bumagal po ang inyong signal. So, ayan. Sigurado po, tutulungan po kayo nila. So, ayan po.
So, hanggang dyan lang po yung ating tutorial at maraming salamat. Subscribe po kung nagustuhan po ang video na to at maraming salamat po.